sports mo po ba talaga ever since ay volleyball? Yes. Nag-start ako, 11 years old ako. Ooh. Natuto. Gusto mo talaga siya? Hindi. Or Gaya mo, mother din ako sa... Chinese yan, garden? sport ko pala. Dead mother, dead all? Dead mother, dead Pwede all. ka. So kung hindi, pero meron din tayo ng dead mother saved by the baby. So if hindi ka mother, baby ka. Minsan gusto ko din maging baby eh. Uy, charot. Ang sarap kayo baby minsan. Bakit iba na yung pinag-uusapan? sport pa ba yung tawag niya? Ano lang. Iba na pala. So yun. Yung nilalaro namin ng mga childhood friends ko, yun, mga tumbang pareso, ganyan. Mga Until, street laro o kaling laro. mga kaling laro. Until such time na naging high school na sila. Tapos pumasok sila sa varsity. Tapos, inintroduce nila yung larong volleyball sa grupo namin, sa childhood friends. Basta natuto ako. Kaso yung first memory ko, nakabutas ako ng bola. Kasi uso sa yung mga bahay na Yung may mga patusok. gate. Yung mga gate na Guy, alam mo ginagawa namin, yung para hindi pumunta din yung bola, yung mga tsinelas, ipapatong namin, tutusok namin yung tsinelas, yung mga Islander na ganyan, mga kapal. Ang kakapal na mga tsinelas dati. Ganon, yung eksena, yung tsinelas ng kaibigan ko, paglapag ng bola ko dun, Tumagos. Nabutas, wala akong pambayad. Kaya hiyang-hiya ako dun sa kaibigan ko. Sabi ko, hindi na ako mag-volleyball kasi hindi ko mapapalitan yung bola mo. Na-offend pa siya. Tapos nakita niya ako one day, may hawak akong raketa ng badminton. Ginawa niya sa gigil niya, kinuha niya yung badminton sa akin. Sabi niya, anong badminton? Ang tangkad-tangkad mo. Sayang yung tangkad mo, mag-volleyball ka. Ginanon niya ako. So pinilit niya talaga ako. Tinuruan niya ako sa kalsada. So every after class ko, pupunta kami sa street, tapos nakapaalang kami. So itong Tinuturuan friend niya mo, ako. Talaga siya? Professional? Hindi siya professional. Nasa varsity. Varsity na siya. So meron na siyang alam na mga basic skills sa volleyball. So, yung tinuro niya. Talagang inano niya ako, chinaga. Pero sila, group of gays and guys. Kukunti lang kami sa barkada na babaeng naglaro until ako na lang yung natira. So kapag maglalaro kami, bumubuo sila ng team, ako lang yung nag-iisang babae. Tapos iniikot namin yung buong antipolo. Talaga? Dumadayo kayo? Oo, dahil. Aray. Kukompete kami. Hindi compete, parang, alam mo yung magbabayad ka ng pailaw. Sa court. Sa court. Yung pera ko ng 20 pesos lang. All in na to. Itatayaw pa. Nananalo naman kayo. Kailangan namin mananalo kasi wala akong pera 20 lang yun Pag hindi yan nabalik sa akin. Bugbog sarado ko. Lagot naman ako sa mother ko. So kaya rebanse ka lang ng rebanse hanggang manalo. So nag-start ka pala sa mga liga nung, yung mga pa-summer na liga or gawa-gawa hindi siya niyo? gawa-gawa lang siya. Gawa-gawa lang yan. Pailaw lang kalye talaga. talaga siya. Ganun yung eksena. Doon Tapos ako nagustuhan natuto. mo na siya. Nagustuhan ko siya kasi yung mga bading kasi, decorated din sila. Pag nakakapuntos, bakla-baklaan. Kung nakakita kayo ng mga bading na yung paraan pa, ganyan. So, kabara-barangay. Zay, ganyan yung kinalakihan ko. Yung Kaya, pag naka-spike mga baka mag-i-split. may mag-split, may mag-stare down, magmo-model, ganyan. So, yun yung kinalakihan ko, kinagisnan ko. Kaya, nung naglalaro na ako, ganun na yung personality ko na nabuo. Tapos, may angas na, kasi puro lalaking nakakalaban. Wala akong nakitang sweet girl Kasi lahat yun patola Pag naglaro talagang bubugbugin. Kaya nag-iisa akong babae. So I had to learn yung volleyball na ganun ka. Na-adapt mo. Oo, na-adapt ko sa talagang intense. Aggressive. Yan, aggressive. So yan ay yung, tama ba? 11 years. Oo, nag-start ako ng 11 years old. Tapos from yung mga liga na, yung barangay level, ano yung naging next step mo na mas ginalingan mo pa sa volleyball? School ba? Oo, school na. So pagdating sa school, syempre may height tayo. Hindi ako nag-try out pa. Kahit marunong na ako. Di ba sabi ko naglalaro na ako sa labas? So, pero nung pinag-try out ako, pinilit lang din ako. Natuwa sila kasi may basic na. First year high school, sa totoo lang, ang kaya ko lang gawin is mag-block. Tas wala na. Dig pass, gano'n. Pero yung service, hindi ako marunong. So, nung first year namin, natalo kami. Tapos iyak ako ng iyak sa mga kaibigan ko. Sabi ko, sakit. Super stress. Sakit pala matalo. Pero sabi ko, itaga mo sa bato. Ayoko na maramdaman to. So, doon ako nagsimula talagang nagpursige. Come second year, tuloy-tuloy na, nag-peak na talaga yung volleyball skills ko. Kasi sineryoso ko na siya. To the point na hindi ako kumakain ng mga junk foods, hindi ako natutulog ng late, hindi ako umiinom ng soft drinks.
ganun na kasi Ay, ang bongga. nilove ko na talaga yung sports. Sineryoso Niyakap mo ko siya. talaga. Sineryoso ko siya. So, ano nangyari nung second year? Anong naging Second result? year, naging Varsity? result, varsity na ako ng first year. Tapos second year, ginawa akong team captain. Biglang nagkaroon ng malaking responsibilidad. Kahit na may mga seniors pa ako. Binigay sa akin agad yung responsibility. Mas doon ako nag-step up. Nung meron ng mabigat na responsibility. Kasi parang ang thinking ko doon, kailangan dalhin ko yung mga kasama ko. So, kailangan maging seryoso ako dito sa trabaho ko. Tuloy-tuloy na siya hanggang sa nakaabot kami ng city meet, city Yung meet, unit kinatalunan meet, ko. palang pambansa. Doon na tayo simula nakita ng coaches from universities. Kaya, na ano. Ano yung tinap ka nila pag gano'n? na-recruit, ayun, nakita na nila. Pag varsity sa school, funded na, for example, may scholarship or may Ay. benefits na ba pag varsity sa school? Sa school na, may mga schools ngayon na binibigyan na talaga 100% scholarship ang mga atleta. Pero during our time, hindi pa, parang partial lang. May percentage. Ganon. So, swerte ka kung talaga mabibigyan ka ng 100% na scholarship. Pero yan yung isa sa mga tinabaho ko para pagdating ng college, makakuha ko ng 100%. Siyempre, kaawasan yun sa Help din yan. sa pecha de peligro ng mga magulang. Diba? So yun, malaking tulong. So, how did your parents treat you when it comes to you doing the volleyball, ganyan-ganyan? Ay, Very supportive sila. Hindi nag-start sa very talaga? supportive. Kasi nung high school ako, ang eksena ng mother, parang bet niya mag-artista gan. Mading hindi pang artista ang face ng anak, ha? Hindi gaganyan. Oh, yan, pang yung artista. beauty mo talaga, kaya. hindi talaga na may enhancement na to. Sobrang kulay-ulig ba ako, ang napakaitim, ang maputi lang sa akin ngipin, at saka yung natatakpan ng knee-pads. Dahil kasi ang init talaga. Oo, sa arawan maglalaro. Sa arawan ng laro. So, gano'n. Tapos, hindi niya alam na naglalaro na ako ng volleyball. Nung nalaman niya, pinapahinto niya ako kasi gusto niya mag-focus ako sa Pag-artista. Hindi artista. Akala ko sa sa academics. Pero dati talaga, like nung elementary ako, pinapag-workshop niya ako, nag-workshop ako sa acting, dancing, mga ganun workshop. VTR. Pero hindi ko talaga yun, bet. Akala mo talaga? Akala mo talaga pinag-aagawan ng Minsan, mga talent scouts. Sorry sa mga networks Minsan kasi yung mga magulang natin, OA din sa confidence Sa talaga kumpiyansa sa mga anak. Samantalang ako, wala talaga akong kumpiyansa. Doon lang ako napunta sa sports. Doon ako nakakuha ng kumpiyansa sa sarili ko. Doon mo nakita yung sarili mo. Yes, Kailan nakapunta. sila naging okay sa sports mo kung di naging supportive nung una? Yes, nung one time, kasi merong local news sa Antipolo. Yung pinsan ko, pumunta dun sa bahay namin habang nagbe-breakfast yung nanay ko. Sabi niya, tita, si Abby to, diba? Nasa newspaper ako. Hindi niya alam na gumagawa na ako ng pangalan sa Antipolo dahil sa volleyball. So, nag-champion kami, tapos nag-MVP ako dun sa liga na yon na napunta ako sa front page. Doon yung nakita na, ay, seryoso pala to. Kasi hindi niya alam na every time pumapasok ako sa school, yung mga jersey ko, nakailalim yun sa mga libro sa bag. Para hindi niya mahalata na Hindi ba talaga nagtatraining ako. pinapaalam? Hindi ko pinapaalam. Tapos ang ginagawa ko, para maka-excuse ako is pumapasok ako sumasali ako sa mga club, sa school, tapos student council, para ang eksena ko, may meeting kami. Yun yung alibay mo. Pero alibay yan. Pero hindi niya alam after class, nagte-training ako hanggang gabi. Akala niya mga meeting, ganun-ganun. Tsaka ang dami ko na rin mga kaibigan na nag-birthday pa ulit-ulit. Para lang makapag-training. maka-eksena na kaya. Pero at least, di ba, dahilan. yung reason niya para nag-aalibay ng iba para mag-training for volleyball. Ako kasi dati para uminom. Award? So, ang tinatago mo sa ilalim ng libro ay bote. Emperador. RH. Rara mucho. Gay, tinatago ko, Diyos ko. So, nung syempre parang nag-aaral ka na, parang nakikita mo na, okay, parang okay pala ako dito. Gusto ko pala siya. Kasi parang second year high school pa lang, ultimo diet mo. Hindi sineseryoso mo na eh. So, when did you realize na parang, siguro pwede ko rin itong gawing career? Nung nasa college na. Uy, huwag kang magpakapetsa de pedigo sa content. Kung bitin ka sa kwentuhan,
punta na sa YouTube, Spotify, at Apple Podcast para mapakinggan ang buong episodes ng Petsa de Peligro, brought to us by Union Digital Bank. Kompleto yan, may funny highlights, seryosong tips, at mga discarding pwedeng makatulong sa'yo before sweldo day. Kaya mong maging mas wise. Check out Petsa de Peligro Podcast sa lahat ng social media platforms, pati na rin ang Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan and discarded stories. At syempre, don't forget to like, comment, and subscribe bago maubos ang mobile data mo.